Forget nga pala to subscribe and hit the notification bell para updated kayo palagi. Thank you. Yan, welcome back guys. Syempre, this is Jonah, ang nag-iisa nyong ka-friendship, kakwentuhan, and kachismisan. Yan, sa mga nagbabalik sa ating channel, maraming salamat po. And syempre sa mga baguhan, inaawitan ko po kayong mag-subscribe. I-hit nyo na yung like and share button dyan. And syempre, kalampagin nyo na rin po yung kampana dyan para updated po kayo sa mga susunod nating mga videos. Ayan. So, pagpaumanhin na po at medyo maingay ang ating background ngayon kasi nagluluto na po yung aking kasama kasi mamaya is magpa-fasting na po siya. Ayan. So, kamusta po lahat sa mga kaibigan natin dyan na Muslim? Ramadan Karim. And shout out na din po pala sa lahat ng ating mga subscribers. Ayan. And shout out sa aking mga viewers dyan. Napansin ko yung mga iba hindi pa po nakapag-subscribe. Kaya nga friendship, samahan mo ako hanggang sa dulo ng video na to. And if nagustuhan mo, huwag mong kalimutang mag-like, share, and subscribe. Ayan po. Yan. So, thank you. Ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-friendship ay paano natin malalaman kung mabait nga ba ang ating employer. Yan, sa mga baguhan. Panoorin mo tong video na to ka-friendship. Dito mo malalaman yung talagang kulay. Charas, kulay talaga. Yan, kung mabait nga ba yung daratnan mong employer. Ayan, kasi syempre sa loob ng ilang buwan or syempre baguhan ka pa lang, hindi mo muna makikilatis agad-agad yung ugali ng amo mo. Yan. Medyo syempre nagplaplastikan pa kayo kasi unang pagkikita pa lang. O, diba? Ganun. So, habang tayo ay nag-aantay, makipagkwentuhan muna kayo sa akin. Yan. Paano natin malalaman kung ang ating employer ay mabait ba or hindi? Siyempre, dapat makilatis na natin yan sa loob pa lang ng 3 buwan. Okay guys? Bakit 3 buwan? Kasi mayroon pa tayong chance na lumipat or magpalipat ng ibang employer. Yan po yung tinatawag natin sa loob ng probation period. Kailangan kilatisin na muna natin maigi ang ugali ng ating mga amo at kung hindi natin nagustuhan, lalo na't merong nalalabag sa ating kontrata, syempre karapatan natin na i-break ang kontrata at ililipat tayo ng panibagong mga amo. Ganun po yun. Kaya kailangan alamin natin kung mabait nga ba talaga sila o hindi. So, paano nga ba natin malalaman kung mabait talaga ang ating employer? Let's go. Okay. Unang-una ay merong clear communication. Yes po. Clear communication. Yan. Hindi ka plastikan na nakikipag-usap kasi sa unang tingin mo pa lang sa isang tao at nakipag-usap siya or binati ka, malalaman mo yung sinseridad ng isang tao na bumati sa'yo. How? Sa ngiti pa lang. Sa tingin pa lang. Minsan may mga taong pumipeke ng ngiti niya. Kunwari, ngiti lang na ganyan, pero peke. Ang totoong ngiti, guys, ay kumukulubot yung ating mga wrinkles dyan. Diyan mo makikita ang sincere talaga yung ngiti niya at bati niya. Ang tunay kasi guys ng ngiti, nai-stretch yung mga muscles natin, kaya yung mga wrinkles dyan kumukulubot. Okay? So, syempre, number 1, merong clear communication. Yan, syempre, unang kuha niya sa'yo doon sa airport, babati yan. Malalaman mo na agad. Mararamdaman mo kung may something ba. Malalaman natin sa unang bati pa lang kung tayo plastic or hindi. Kasi mararamdaman mo naman yan eh. Siyempre, unang pakikipag-usap pa lang niya, makakapa mo naman na agad-agad
kung talagang sincere yung bati niya sa'yo o yung ngiti niya sa'yo. Okay? At merong open communication sa loob ng bahay nila. Makakausap mo, masasabi mo yung gusto mo, masasabi nila yung gusto nila sa'yo, at saka constant yung communication. Yung masasabi mo yung gusto mo sa kanila. Tapos, hindi laging nasigaw. Konting bagay lang sumisigaw na. Kapag ganun yung amo mo sa loob ng 3 buwan, wag mo nang pahabain. No? Yung simpleng bagay lang, sigaw-sigaw na agad. Naku po, iwan nyo na. Yan, diba? So, let's go. Let's proceed to number 2. Ang ating amo, dapat, sinisecure din niya na happy ang kanyang worker. Paano? Paano sinisecure ng isang employer na happy ang kanyang worker? Siyempre, hindi niya pagbabawalang gumamit ng cellphone. Minsan, unang dating mo pa lang sa bahay, tatanungin na niya, gusto mo bang kausapin ang pamilya mo? May cellphone ka ba? Akin na, i-connect ko sa aking wifi para matawagan mo ang iyong pamilya. Yan po. 'Di ba? Okay? Sinisecure ng employer na magiging masaya yung kanyang worker. Yung pagstay niya doon sa bahay niya ay dapat happy din ang kanyang worker. Yan. So, syempre, kasayahan ng mga OFW, lalo ng mga nag-work sa bahay, ay cellphone. Yan. So, number 3, aalukin ka ng pagkain or tubig. Yan. So, habang siguro nasa sasakyan pa lang kayo, tatanungin kayo, kumain na ba kayo? Gusto niya ng tubig, mainom, ganyan. Yan yung mga 3 pangunahing tips na malaman mo kung mabait yung employer mo. Okay guys, number 1, yung communication. Paano siya ngumiti, paano siya makipag-usap sa'yo in the first na pagkikita. Diba? First impression last. Yan. So, pangalawa, sinisecure niya na magiging happy ka the rest ng stay mo sa kanila. Number 3, aalokin ka ng pagkain. Okay, let's proceed. Number 4, competitive salary. Bago ka pa lang, tapos competitive salary. Pwede ba yun? Yes, pwede. Based on my experience, running 3 months pa lang po kami sa pangalawa naming employer ay salary increment na agad. Bakit? Siyempre, gusto niyang maging happy yung worker niya. Diba? Yan. Siyempre, pag nakitaan ka rin ng skills mo, yung husay mo, diba? Sa pagtratrabaho, siyempre, matutuwa yan sa inyo. Di salary increment agad-agad. Ganun po yun. And, siyempre, ang panghuli, marunong rumespeto. Paano itong marunong rumespeto? Okay, base sa experience natin. Kung ang amo mo, alam niyang natutulog ka pa, hindi yan basta-basta tatawag ng telepono na, Wenek, Kaal, may papagawa ako. Alam niyang natutulog ka eh. Hindi yan basta-bastang tatawag. Hindi niya iistorbohin yung tulog mo kasi nga, natutulog ka. Alam niyang tulog ka, napagod ka, syempre, meron siyang respeto sa'yo. Pero kung yung amo mo, natutulog ka, nagpapahinga ka, alam niyang tulog ka, tapos bigla-bigla kanyang tatawagan. Lalo na pag mga alanganing oras na. Nako po, kiyaw. May something. Yan. So, yan po yung mga 5 tips ko. Bale, syempre, dito na naman po tayo. Magkakaiba nga po ang mga employer. Magkakaiba po tayo ng kwento. Merong agree, merong disagree. Pero lahat po ng sinabi ko ay base po sa aming personal experience. Yan. Alam ko po na magkakaiba bawat sitwasyon. Binibigyan ko po kayo ng konting tips para ma-identify ninyo agad-agad kung ang employer nyo ay mabait nga ba or hindi.
Okay? Kasi syempre, kailangan pangalagaan din natin yung personal na natin, yung sa mental health natin, ganyan, yung physically natin. Kasi ito lang yung puhunan natin. Paano na lang kung mabigat na nga yung trabaho mo tapos hindi pa mabuti yung amo mo? di doble-doble yung stress mo. Kaya nga, meron tayong mga tips para ma-identify natin agad-agad kung okay ba yung mga amo at mabigyan tayo ng chance na lumipat under probation. Yan po yung mga tips na mai-share ko sa inyo kung paano nyo malalaman agad-agad kung mabait yung amo mo. Yan, sunod. Syempre, yung secure nila na masaya ka kapag madamot sila sa wifi o kaya ayaw ka nilang paggamitin ng cellphone. Nako po, torture. Kasi hindi mo pa makausap yung pamilya mo. Kung makikitawag ka man sa kanila, sisingilin ka pa nila sa pagtawag mo sa family mo. Nako po, iwan mo na sila. Yan. And syempre, pangatlo, salary increment nga po. Bago ka pa lang, tapos kakakitaan ka na ng mga skills mo, yung husay mo, matutuwa sila sa'yo, edi happy, nagstay ka sa kanila. Yarn. And, yon, marunong silang rumespeto. May mga employer kasi na, kahit alam nilang pahinga na ng mga empleyado nila, i-istorbohin pa nila. Yun. So, mga ka-friendship, kung may napulot kang idea sa ating maiksing kwentuhan, syempre, inaanyayahan kitang mag-subscribe at syempre, hit the like and share button na rin. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa aking channel. And syempre, magdasal lang po tayo palagi, mag-iingat po tayong palagi at ano pa man, put God first. Maraming salamat po hanggang sa susunod nating mga kwentuhan ulit. Thank you very much. Bye!